Sa gitna ng malawak na kapatagan, kung saan ang araw ay tila mas maliwanag at ang hangin ay may dalang samyo ng lupa at pawis, namumuhay si Mang Elias, isang simpleng magsasaka na ang tanging yaman ay ang kanyang maliit na bukirin at ang kanyang alagang kalabaw na si Berto. Si Mang Elias ay hindi na bata. Ang kanyang buhok ay unti-unti nang pumuti at ang kanyang mga kamay ay maggaspang na tila pinanday ng mahabang taon ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Ngunit sa kabila ng kanyang edad, nananatili siyang matatag tulad ng punong matibay sa gitna ng unos. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, gumigising na siya. Tahimik niyang inaayos ang kanyang mga kagamitan habang ang paligid ay nababalot pa ng malamig na simoy ng umaga. Ngunit hindi siya nag-iisa sa kanyang paggising. Sa bawat hakbang niya palabas ng kanyang munting kubo, naroon si Berto. Nakatingin, tila handa ng sumama sa anumang gawain ng kanyang amo. Si Berto ay hindi lamang isang kalabaw. Sa mata ni Mang Elias, siya ay kaibigan, kasama at kabiyak sa bawat hirap at ginhawa. Malalaki ang kanyang mga mata na tila may sariling pag-unawa sa mundo. Kapag tumingin siya kay Mang Elias, para bang may sinasabi, isang tahimik na pangakong hindi siya iiwan. "Halika na, Berto," wika ni Mang Elias sa malumanay na tinig habang hinahaplos ang ulo ng kalabaw. "Marami pa tayong gagawin ngayon." Sa bawat paghakbang nila patungo sa bukirin, dama ang lalim ng kanilang ugnayan. Walang salita, ngunit sapat na ang katahimikan upang ipahiwatig ang kanilang pagkakaunawaan. Ang bukirin ay hindi kalakihan. Ngunit para kay Mang Elias, ito ang kanyang mundo. Dito niya ibinuhos ang kanyang lakas, ang kanyang pag-asa at ang kanyang pangarap na kahit papaano mabigyan ng mas maayos na buhay ang sarili at ang alaala ng kanyang pamilya na matagal nang nawala. Habang binubungkal ni Berto ang lupa, maingat at masigasig, sinusundan naman siya ni Mang Elias. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng kalabaw, ang lakas nito, ang tiyaga at ang tila walang sawang pagtulong. "Kung wala ka, hindi ko kakayanin ito," bulong niya halos hindi marinig ng hangin. At tila nauunawaan siya ni Berto. Sa bawat paghila nito sa araro, mas lalong tumitindi ang determinasyon nito na para bang nais niyang patunayan na siya ay hindi basta hayop lamang, kundi isang tunay na kasama. Ngunit hindi palaging magaan ang kanilang buhay. May mga araw na ang init ng araw ay tila walang awa. May mga panahong ang ulan ay dumarating nang wala sa oras, sinisira ang kanilang pinaghirapan. At may mga gabi na si Mang Elias ay tahimik na nakaupo sa labas ng kanyang kubo, nakatingala sa langit, iniisip kung hanggang kailan niya kakayanin ang ganitong buhay. Sa mga sandaling iyon, si Berto ay laging nasa kanyang tabi. Tahimik lamang ngunit sapat ang presensya upang maibsan ang bigat ng kanyang kalooban. Isang gabi, habang ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay malamig, muling napaisip si Mang Elias. "Berto, pag dumating ang panahon na hindi na kita kayang alagaan, ano na ang mangyayari sa'yo?" Tanong niya, puno ng pangamba. Hindi sumagot si Berto, siyempre. Ngunit lumapit ito at marahang idinampi ang ulo sa balikat ni Mang Elias. At sa simpleng galaw na yon, tila nawala ang takot sa puso ng matandang magsasaka. "Hindi pa pala ako nag-iisa," mahinang wika niya. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng pagod at pangamba, may isang bagay na hindi kailanman nawala, ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Ngunit sa likod ng katahimikan ng kanilang buhay, may paparating na pagbabago, isang pagsubok na huhubog hindi lamang sa kanilang lakas, kundi pati sa kanilang puso.
At sa pagsisimula ng bagong araw, hindi pa nila alam na ang simpleng bukirin na iyon ang magiging saksi sa isang kwentong puno ng sakripisyo, katapatan at pag-ibig na higit pa sa anumang kayamanan. Dumating ang umaga na tila karaniwan lamang, ngunit may kakaibang bigat sa hangin na hindi maipaliwanag ni Mang Elias. Habang siya'y naglalakad patungo sa bukirin kasama si Berto, napansin niyang ang langit ay hindi kasing linaw ng mga nagdaang araw. May bahagyang dilim sa silangan at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Parang may darating na bagyo, mahina niyang sambit habang pinagmamasdan ang ulap. Ngunit tulad ng dati, hindi siya nagpadaig sa pangamba. Sanay na siya sa pabago-bagong panahon. Sanay na rin siyang lumaban sa kahit anong hamon ng kalikasan. Para kay Mang Elias, ang bawat araw ay laban at ang bawat laban ay kailangang harapin. Nagpatuloy sila sa kanilang gawain. Hinila ni Berto ang araro ng may buong lakas at tiyaga habang si Mang Elias ay maingat na nag-aayos ng lupa. Ngunit habang tumatagal ang kanilang trabaho, unti-unting dumidilim ang paligid. Ang hangin ay lumalakas at ang mga dahon ng mga punong kahoy ay nagsimulang sumayaw sa marahas na galaw. Hanggang sa biglang kumulog. Isang malakas na dagundong ang gumimbal sa katahimikan ng bukirin. Napahinto si Mang Elias, napatingin siya kay Berto at sa unang pagkakataon nakitaan niya ito ng bahagyang kaba. Uwi na tayo, mabilis niyang desisyon. Hindi na niya hinintay ang susunod na kulog. Agad niyang inalis ang araro at hinaplos ang leeg ni Berto. Halika, bilis! Ngunit bago pa man sila tuluyang makaalis, bumuhos ang ulan, malakas, marahas at tila walang tigil. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang tuyong lupa ay naging maputik at madulas. Ang dating tahimik na bukirin ay naging isang magulong tanawin ng hangin at tubig. Piliting naglakad si Mang Elias habang ginagabayan si Berto. Ngunit ang bawat hakbang ay nagiging mas mahirap. Ang hangin ay tila humihila sa kanila pabalik at ang ulan ay halos hindi na nila maaninag ang kanilang dinaraanan. Konti na lang, malapit na tayo, sigaw ni Mang Elias kahit na halos tangayin na ng hangin ang kanyang tinig. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nadulas si Mang Elias. Napaupo siya sa maputik na lupa at saglit na nawalan ng lakas. Ang kanyang katawan ay hindi na kasing tibay ng dati. Ang pagod at ang biglaang unos ay tila sabay-sabay na sumubok sa kanya. Ngunit bago pa siya tuluyang mawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang matibay na puwersa sa kanyang tabi. Si Berto. Hindi ito umalis. Sa halip, lumapit ito at marahang itinulak si Mang Elias gamit ang ulo nito, tila hinihikayat siyang tumayo. Paulit-ulit itong gumalaw, hindi sumusuko, hanggang sa unti-unting nakabangon ang matandang magsasaka. Napangiti si Mang Elias kahit na siya'y basang-basa at pagod na pagod. Salamat, kaibigan, bulong niya. Sa tulong ni Berto, muli siyang nagkaroon ng lakas. Dahan-dahan silang naglakad hanggang sa marating nila ang kanilang kubo. Pagdating doon, agad niyang pinunasan si Berto at sinigurong maayos ang kalagayan nito. Kahit siya'y giniginaw at nanginginig, inuna pa rin niya ang kanyang alaga. Ganito niya kamahal si Berto. Ngunit ang unos ay hindi pa tapos. Buong gabi, ang hangin ay patuloy na umuungol. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. At habang si Mang Elias ay nakaupo sa loob ng kanyang kubo, hindi niya maiwasang mag-alala. Ang kanyang bukirin, ang kanilang kabuhayan. Kinabukasan, unti-unting humupa ang bagyo. Lumabas si Mang Elias kasama si Berto upang tingnan ang kanilang lupain. At ang kanilang nakita ay tila isang bangungot.
Ang bukirin na dati maayos at puno ng pag-asa ay ngayon ay wasak. Ang mga tanim ay nakahandusay sa lupa, nilamon ng baha. Ang lupa ay naging putik na halos hindi na matamnan. Tahimik na tumayo si Mang Elias. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang kanyang mga mata ang nagsalita, punong-puno ng lungkot at panghihinayang. Lahat nawala. Mahinang bulong niya. Ang mga buwan ng paghihirap, ang mga araw ng pagtitiis, tila nabura sa isang iglap. Napaupo siya sa gilid ng bukirin, hindi alintana ang putik. At sa kanyang tabi, gaya ng dati, ay si Berto. Tahimik, matatag, hindi umaalis. Sa gitna ng pagkawasak, ang tanging natira kay Mang Elias ay ang kanyang sarili at ang kanyang tapat na kaibigan. Ngunit sa puso ng matandang magsasaka, unti-unting sumisibol ang isang tanong. Paano siya magsisimula muli? Sa mga sumunod na araw, matapos ang malakas na unos, tila naging tahimik ang mundo ni Mang Elias. Isang katahimikang hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi lalong nagpapabigat sa kanyang damdamin. Ang dating masiglang bukirin ay nanatiling sugatan. Ang lupa ay basang-basa pa rin at ang mga tanim na minsang pinagyaman ay tuluyan ng nalanta. Kahit ang hangin na dumadampi sa paligid ay tila may dalang lungkot. Araw-araw, pumupunta si Mang Elias sa bukirin kasama si Berto, ngunit hindi na tulad ng dati ang kanilang ginagawa. Wala nang araro, wala nang tanim na aalagaan, wala nang sigla. Tinitingnan lamang niya ang lupang dati nagbibigay sa kanya ng pag-asa. At sa bawat pagtingin, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang pagkawala. Paano na tayo ngayon, Berto? Mahinang tanong niya isang umaga habang nakaupo sa isang malaking bato sa gilid ng bukirin. Si Berto ay nakatayo lamang sa tabi niya, tahimik na nakatingin sa malayo. Ngunit sa simpleng presensya nito, tila may kaunting lakas na naibibigay kay Mang Elias. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya iniwan. Ngunit ang katotohanan ay hindi kayang takasan. Unti-unti nang nauubos ang kanilang mga naipon, ang mga butil ng palay na itinabi niya para sa susunod na taniman ay nasira rin ng baha. Ang maliit niyang ipon ay halos wala na rin. At higit sa lahat, ang kanyang katawan ay unti-unti nang nanghihina. Isang hapon, habang sinusubukan niyang ayusin ang gilid ng bukirin, bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Napaupo siya, hinihingal, tila nawalan ng lakas. Agad na lumapit si Berto, nag-aalala. Okay lang ako, pilit na sabi ni Mang Elias, ngunit ang kanyang tinig ay mahina. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang bagay na matagal na niya iniiwasan. Hindi na siya kasing lakas ng dati. At sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng takot, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Berto. Kapag nawala ako, sino na ang mag-aalaga sa'yo? Bulong niya habang nakatingin sa kalabaw. Ang mga mata ni Berto ay tila may lungkot na para bang nauunawaan nito ang bigat ng kanyang iniisip. Lumipas ang ilang araw na ganoon pa rin ang takbo ng kanilang buhay, punong-puno ng katahimikan at pangamba. Hanggang sa isang umaga may dumating. Isang lalaking hindi pamilyar kay Mang Elias ang biglang sumulpot sa kanilang bakuran. Maayos ang kasuotan nito at may dala itong maliit na bag. Magandang umaga, bati ng lalaki. Napalingon si Mang Elias, bahagyang nagtataka. Magandang umaga rin, sino po kayo? Ako si Arturo, sagot nito. Narinig ko ang nangyari sa inyong bukirin. Napadaan ako at naisip kong tingnan ang kalagayan ninyo. May kakaibang pakiramdam si Mang Elias, ngunit pinili niyang maging magalang. Ganun ba? Pasensya na kung wala akong maiaalok. Wala na ring masyadong natira.
Ngumiti si Arturo, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may ibang sinasabi. Hindi ako napunta rito para humingi. Napunta ako para tumulong o baka makipagkasundo. Napakunot ang noo ni Mang Elias. Anong ibig mong sabihin? Napatingin si Arturo kay Berto na nakatayo sa tabi ng kubo. Maganda ang kalabaw mo, malakas, masipag, bihira ang ganyang alaga. Biglang nanahimik si Mang Elias. Unti-unti niyang nauunawaan ang gustong ipahiwatig ng lalaki. Hindi siya binebenta, agad niyang sagot, matigas ang tinig. Ngunit hindi natinag si Arturo. Pag-isipan mo, bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka ulit. Sa kalagayan mo ngayon, mahihirapan kang bumangon. Parang may sumakal sa dibdib ni Mang Elias. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ng lalaki. Ngunit si Berto, hindi niya kayang mawala ito. Hindi, muli niyang sagot, mas mahina na ngayon. Ngunit bago pa makaalis si Arturo, iniwan nito ang isang huling salita. Hindi habang buhay ay kaya mong lumaban mag-isa. Darating ang panahon, kailangan mong pumili. At tuluyan na itong umalis. Matagal na nakatayo si Mang Elias, hindi makagalaw. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Kailangan mong pumili. Dahan-dahan siyang napatingin kay Berto. Ang kalabaw na hindi kailanman umalis sa kanyang tabi. Ang kaibigan na tumulong sa kanya sa bawat hirap. At ngayon, posible bang dumating ang araw na kailangan niya itong iwan? Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mang Elias ang isang sakit na higit pa sa gutom o pagod. Isang sakit na nanggagaling sa puso. Hindi na muling bumalik si Arturo sa mga sumunod na araw, ngunit ang kanyang mga salita ay nanatiling buhay sa isipan ni Mang Elias. Tila isang aninong hindi maitaboy, kahit pagaano niya ito piliting kalimutan. Sa bawat umaga na siya'y nagigising, dala niya ang parehong tanong hanggang kailan niya kakayanin. Ang kanilang pagkain ay unti-unting nauubos. Minsan, isang beses na lamang siya kumakain sa maghapon upang masigurong may maibibigay pa siya kay Berto. Ngunit kahit si Berto ay tila nararamdaman ang hirap ng kanilang kalagayan. Hindi na ito gaanong kumakain na para bang kusang nagtitipid para sa kanyang amo. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo si Mang Elias sa labas ng kubo, pinagmamasda ng madilim na kalangitan, hindi niya napigilang magsalita. Hindi ko alam kung tama pa ba ang ginagawa ko, bulong niya puno ng pagod at pangamba. Sa kanyang tabi, marahang humiga si Berto. Ipinatong nito ang ulo sa lupa, ngunit ang mga mata ay nakatingin pa rin kay Mang Elias, tila nakikinig, tila nag-aabang. Kung ipagbibili kita, makakapagsimula ako ulit. Patuloy niya, nanginginig ang tinig. Pero mawawala ka naman sa akin. Napahawak siya sa kanyang muka, pinipigilan ang pagpatak ng luha. Sa buong buhay niya, hindi siya sanay na sumuko. Ngunit ngayon, tila unti-unti na siyang nauubusan ng lakas. Hindi lamang sa katawan, kundi pati sa loob. Lumipas ang ilang araw at lalong bumigat ang kanilang sitwasyon. Isang umaga, halos wala nang natira sa kanilang pagkain. Tiningnan ni Mang Elias ang natitirang kaunting bigas sa kanilang lalagyan. Alam niyang hindi na ito tatagal. Napabuntong hininga siya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Berto at hinaplos ang leeg nito. "Patawad, kaibigan," mahina niyang sambit. Sa sandaling iyon, tila nauunawaan ni Berto ang ibig sabihin ng kanyang amo. Hindi ito gumalaw. Hindi ito lumayo. Tahimik lamang, matatag. Ngunit ang katahimikang iyon ay lalong nagpalalim sa sakit na nararamdaman ni Mang Elias.
Kinabukasan, nagpa siyang pumunta sa pamilihan. Hindi upang magbenta, kundi upang magtanong. Habang siya'y naglalakad, dama niya ang bigat ng bawat hakbang. Ang kanyang puso ay tila hinahati sa dalawang direksyon. Ang isa'y nagsasabing kailangan niyang mabuhay at ang isa na may nagsasabing huwag niyang iiwan ang kanyang tapat na kasama. Pagdating niya sa pamilihan, napansin agad siya ng ilang tao. May mga bulong-bulungan, may mga tingin na puno ng awa. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Diretso siyang nagtanong tungkol sa presyo ng mga kalabaw. At sa bawat sagot na kanyang narinig, mas lalo niyang naramdaman ang sakit sa kanyang dibdib. Sapat na iyon para makapagsimula ulit, sabi ng isang matandang mangangalakal. Ngunit para kay Mang Elias, hindi iyon sapat na dahilan. Habang pauwi siya, mabigat ang kanyang hakbang. Pagdating niya sa kubo, agad siyang sinalubong ni Berto. Lumapit ito at marahang idinampi ang ulo sa kanyang balikat gaya ng dati. At doon, hindi na napigilan ni Mang Elias ang kanyang sarili. Mahigpit niyang niyakap ang leeg ng kalabaw. Hindi ko kaya, umiiyak niyang sambit. Hindi kita kayang mawala. Sa sandaling iyon, tila naglaho ang lahat ng duda. Hindi pera ang sukatan ng kanyang buhay. Hindi rin ang muling pagsisimula, kundi ang mga bagay na hindi kayang palitan, ang tiwala, ang samahan at ang pagmamahal na nabuo sa paglipas ng panahon. Ngunit kahit na malinaw na ang kanyang puso, hindi pa rin nawawala ang katotohanan, kailangan pa rin nilang mabuhay. At habang papalubog ang araw at ang liwanag ay unti-unting nawawala sa kanilang paligid, isang bagong tanong ang sumibol sa isipan ni Mang Elias. Kung hindi niya ipagbibili si Berto, paano sila magsisimula muli? Ang mga sumunod na araw ay naging mas mabigat para kay Mang Elias. Ngunit sa kabila ng kanyang pagod at pangamba, may isang bagay na hindi niya hinayaang mawala, ang kanyang paninindigan. Hindi niya ipagbibili si Berto. Sa kabila ng gutom, sa kabila ng kahirapan, pinili niyang manatili sa tabi ng kanyang kaibigan. Isang umaga, habang ang sikat ng araw ay marang sumisilip sa abot tanaw, maagang nagising si Mang Elias. Hindi dahil sa sigla, kundi dahil sa gutom na hindi na niya maikaila. Tahimik siyang bumangon at lumabas ng kubo. Naroon si Berto, nakatayo sa ilalim ng puno, tila naghihintay. Ngunit sa pagkakataong iyon, may napansin si Mang Elias. May kakaibang kilos si Berto, tila may nais ipakita. Lumapit ito kay Mang Elias at bahagyang tinulak ang kanyang kamay pagkatapos ay tumalikod at nagsimulang maglakad palayo sa kubo. Berto, nagtatakang tawag niya. Ngunit hindi huminto ang kalabaw. Sa halip, patuloy itong naglakad, paminsan-minsang lumilingon na para bang hinihikayat siyang sumunod. Sa kabila ng kanyang pagod, napilitan si Mang Elias na sundan ito. Naglakad sila ng medyo malayo sa kanilang bukirin sa isang bahagi ng lupa na bihira niyang puntahan. Ang lugar ay may bahagyang mataas na lupa, hindi gaanong naapektuhan ng baha. At doon, huminto si Berto. Napatingin si Mang Elias sa paligid. Sa unang tingin, tila wala namang kakaiba. Ngunit nang siya'y lumapit at masusing tumingin, napansin niya ang ilang maliliit na usbong na tumutubo mula sa lupa. Napayuko siya. Hinawakan niya ang lupa. Hindi ito kasing basa ng ibang bahagi ng bukirin. May buhay pa. Maaari pa. Bulong niya, tila may bagong pag-asang sumibol sa kanyang puso. Napatingin siya kay Berto at sa pagkakataong iyon, hindi niya maiwasang mapangiti kahit bahagya. Ikaw talaga, sabi niya, puno ng pasasalamat. Sa simpleng paraan, tila ipinakita ni Berto na hindi pa tapos ang lahat.
na kahit sa gitna ng pagkawasak, may natitira pang pag-asa. Agad na kumilos si Mang Elias. Sa kabila ng kanyang kahinaan, sinimulan niyang linisin ang maliit na bahagi ng lupang iyon. Inalis niya ang mga natirang basura, inayos ang lupa at inihanda ito para sa panibagong simula. At gaya ng dati, hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Berto, matiyagang tumutulong, hinahakot ang lupa at tila nagbibigay ng lakas sa bawat galaw. Sa unang pagkakataon matapos ang unos, muling nabuhay ang kanilang bukirin, hindi man sa kabuuan, ngunit sapat upang magsimula. Araw-araw, sama-sama silang nagtatrabaho. Hindi madali. Madalas napapagod si Mang Elias. Minsan kailangan niyang huminto at magpahinga ng matagal. Ngunit sa bawat pagkakataon na siya'y susuko na sana, makikita niya si Berto. Patuloy, hindi tumitigil. At sa bawat pagtingin niya rito, muli siyang nagkakaroon ng lakas. Hindi pala sapat na may lupa ka lang, sabi niya isang hapon habang pinagmamasdan ng kanilang munting taniman. Kailangan mo rin ng kasama na hindi sumusuko. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting tumubo ang kanilang mga itinanim. Hindi man ganon karami, ngunit sapat upang magbigay ng pag-asa. Sapat upang ipaalala kay Mang Elias na ang buhay ay hindi palaging puno ng pagkawala. May mga pagkakataon ding nagbibigay ito ng pangalawang pagkakataon. Isang hapon, habang siya'y nakaupo sa gilid ng kanilang munting taniman, napansin niyang may isang batang lalaki ang nakatayo sa di kalayuan, nakatingin sa kanila. Payat ang bata at ang kanyang damit ay tila luma na. Magandang hapon po, mahina nitong bati. Napangiti si Mang Elias. Magandang hapon din. Anong maitutulong ko sa'yo? Nag-alinlangan ang bata, ngunit lumapit ito. Pwede po bang magtrabaho dito? Kahit kaunti lang, kailangan ko lang po ng makakain. Napatingin si Mang Elias kay Berto, saka muli sa bata. Sa kanyang puso, may kung anong kumilos. Naalala niya ang kanyang sarili, ang mga panahong siya'y walang-wala. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng desisyon. Hindi kita mababayaran ng malaki, sabi niya. Pero kung handa kang tumulong, may makakain ka dito. Nanlaki ang mga mata ng bata. Talaga po? Tumango si Mang Elias. At sa araw na iyon, hindi lamang ang bukirin ang muling nabuhay, kundi pati ang puso ng isang matandang magsasaka na muling natutong umasa. Ngunit hindi pa rin nawawala ang hamon. Dahil sa bawat pag-usbong ng pag-asa, may kasabay itong bagong pagsubok. At hindi pa alam ni Mang Elias na ang pagdating ng batang iyon ay magdadala ng pagbabago. Hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati sa kapalaran nilang dalawa ni Berto. Sa mga sumunod na araw, unti-unting naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ni Mang Elias at Berto ang batang dumating sa kanilang bukirin. Ang kanyang pangalan ay Tomas. Tahimik, magalang at may kakaibang sipag para sa kanyang murang edad. Sa unang araw pa lamang, hindi na ito nag-aksaya ng oras. Agad itong tumulong sa paglilinis ng lupang kanilang tinatamnan kahit pa halatang hindi ito sanay sa mabibigat na gawain. Pinagmamasdan siya ni Mang Elias mula sa di kalayuan. May kung anong pamilyar sa kilos ng bata, ang paraan ng pagtatrabaho nito, ang pagtitiis kahit pagod na at ang hindi pagreklamo sa hirap. Para bang nakikita niya ang sarili niya sa nakaraan. Dahan-dahan lang, paalala ni Mang Elias isang umaga habang nakikita si Tomas na halos mapagod sa pagbubuhat ng lupa. Hindi kailangang madaliin ang lahat. Tumango ang bata, ngunit hindi tumigil. Sanay na po ako, sagot nito.
bagaman ang kanyang tinig ay may bahagyang pagkapagod. Hindi na nagtanong pa si Mang Elias. Ramdam niya na may kwento ang bata, isang kwentong hindi pa handang ibahagi. Sa kabilang banda, tila mabilis ding napalapit si Tomas kay Berto. Sa tuwing sila'y nagtatrabaho, madalas na kinakausap ng bata ang kalabaw na para bang isa itong tao. "Ang lakas mo talaga," sabi ni Tomas habang hinahaplos ang leeg ni Berto. "Buti pa kayo ni Mang Elias, magkasama kayo lagi." Tahimik lamang si Berto, ngunit hindi ito umiiwas. Sa halip, tila tinatanggap nito ang presensya ng bata. Napansin niyon ni Mang Elias. "Iyan si Berto," wika niya habang papalapit. Hindi basta-basta nagtitiwala, pero kapag tinanggap ka niya, hindi ka na niya iiwan. Napangiti si Tomas. "Parang kayo po," sagot nito. Sandaling natahimik si Mang Elias. May kung anong tumama sa kanyang puso sa simpleng salitang iyon. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting gumaan ang kanilang gawain. Hindi dahil nabawasan ang hirap, kundi dahil nadagdagan ang kanilang lakas. 3 na sila ngayon. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalago ang kanilang munting taniman. Ngunit higit pa sa lupa, may isa pang bagay na unti-unting umuusbong. Isang samahan, isang ugnayan na hindi batay sa dugo, kundi sa pag-unawa at pagtutulungan. Isang hapon, habang sila'y nagpapahinga sa ilalim ng puno, napansin ni Mang Elias na tahimik si Tomas, nakatingin sa malayo. "May iniisip ka," sabi niya. Nagulat ang bata, ngunit hindi ito agad sumagot. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan itong nagsalita. "Wala na po akong pamilya," mahina nitong sabi. "Iniwan po ako. Matagal na." Hindi agad nakapagsalita si Mang Elias. Ang mga salitang iyon ay mabigat, punong-puno ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng salita. "Kaya po ako naghahanap ng trabaho," dugtong ni Tomas. "Kahit saan, basta may makain." Dahan-dahang tumango si Mang Elias. Hindi niya kailangan ng mahabang paliwanag. Naiintindihan niya. Sa kanyang puso, may kung anong kumilos, isang awa, ngunit higit pa roon, isang pagnanais na hindi na muling maranasan ng bata ang pagiging mag-isa. "Mula ngayon," mahinahon niyang sabi, "hindi ka na mag-iisa." Napatingin si Tomas sa kanya, tila hindi makapaniwala. "Dito ka muna sa amin," dagdag ni Mang Elias. "Hindi man marami ang mayroon tayo, sapat naman para sa 3. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ng bata. "Salamat po," mahina niyang sambit. Sa sandaling iyon, tila may bagong liwanag na sumilay sa kanilang munting mundo. Hindi lamang sila muling nagsisimula. Nabubuo rin ang isang bagong pamilya. Ngunit habang ang kanilang samahan ay lalong tumitibay, may isang aninong unti-unting bumabalik sa kanilang buhay. Isang taong hindi pa tuluyang nawawala. At ang pagbabalik na iyon ay magdadala ng isang pagsubok na hindi lamang susukat sa kanilang lakas, kundi sa lalim ng kanilang puso. Unti-unting naging maayos ang takbo ng buhay ni Mang Elias, Tomas at Berto. Sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, may kapayapaan sa bawat araw na kanilang pinagsasaluhan. Ang munting taniman ay nagsisimula ng magbigay ng bunga. Hindi man ito sapat upang maging sagana, ngunit sapat upang hindi na sila magutom. Sa bawat pag-usbong ng kanilang mga pananim, tila kasabay nitong lumalago ang kanilang pag-asa. Si Tomas ay lalo pang naging masipag. Maaga siyang gumigising at bago pa man magsimula si Mang Elias ay nakahanda na siya sa bukirin. Para sa kanya, ang bawat araw ay isang pagkakataon, isang bagong simula
na matagal niyang hiniling. At si Berto, gaya ng dati, ay nananatiling matatag na haligi ng kanilang maliit na mundo. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may isang bagay na hindi inaasahang muling dumating. Isang hapon, habang abala sila sa bukirin, may isang pamilyar na anyo ang lumitaw sa di kalayuan. Isang lalaking may maayos na kasuotan at may dalang parehong tindig ng kumpiyansa. Si Arturo. Agad itong napansin ni Mang Elias. Napahinto siya sa kanyang ginagawa. "Tomas," mahinang sabi niya, "pumasok ka muna sa kubo." Hindi na nagtanong ang bata. Naroon ang kakaibang bigat sa tinig ni Mang Elias na hindi niya maipaliwanag, kaya tahimik siyang sumunod. Habang papalapit si Arturo, ramdam ni Mang Elias ang pagbabalik ng isang bagay na pilit niyang kinalimutan. "Magandang hapon," bati ni Arturo, tila walang nangyari. Hindi agad sumagot si Mang Elias. "Ano ang kailangan mo?" Diretso niyang tanong. Ngumiti si Arturo, ngunit ang ngiting iyon ay hindi nakarating sa kanyang mga mata. "Napadaan lang ako. Gusto kong makita kung ano na ang kalagayan mo." Saglit na tumingin si Arturo sa paligid at napansin ang mga pananim. "Hindi masama," sabi nito. "Mukhang nakabangon ka kahit papaano." Tahimik lamang si Mang Elias. "Pero alam mo naman," patuloy ni Arturo, "hindi sapat ang kaunti. Hindi ka makakaahon kung ganyan lang." Napatingin ito kay Berto na nakatayo sa tabi ni Mang Elias. "Hanggang ngayon, nasa iyo pa rin siya." Humigpit ang hawak ni Mang Elias sa kanyang gamit. "Sinabi ko na sa'yo," matigas niyang tugon, "hindi siya binebenta." Ngunit hindi tulad ng dati, mas seryoso ngayon ang ekspresyon ni Arturo. "Hindi na ito alok," mababa nitong sabi. "Ito ay pagkakataon." Napakunot ang noo ni Mang Elias. "Ano ang ibig mong sabihin?" Lumapit pa si Arturo. "May mga taong nangangailangan ng malalakas na kalabaw. Handa silang magbayad ng malaki, mas malaki kaysa sa nauna kong inalok." Saglit na tumahimik ang paligid. Ang hangin ay tila huminto. At sa sandaling iyon, muling naramdaman ni Mang Elias ang matinding pagsubok. Hindi mariin niyang sagot. Ngunit hindi umatras si Arturo. "Pag-isipan mo," dagdag nito. "Hindi lang ito para sa'yo, para ito sa kinabukasan mo at ng batang kasama mo." Nanlaki ang mga mata ni Mang Elias. "Layuan mo kami," malamig niyang sabi. Ngunit bago tuluyang umalis si Arturo, iniwan nito ang isang mabigat na babala. Hindi lahat ng pagkakataon ay bumabalik at hindi lahat ng tumatanggi ay nakakaligtas sa kahirapan. Pagkaalis ni Arturo, nanatiling tahimik si Mang Elias. Ngunit ang kanyang puso ay muling nabalot ng pag-aalinlangan. Sa loob ng kubo, tahimik na nakikinig si Tomas. Narinig niya ang lahat. At sa murang isipan ng bata, may isang tanong ang unti-unting nabuo. Kung ang pag-alis ni Berto ang makakatulong sa kanila, tama bang pigilan ito? Kinagabihan, habang sila'y kumakain ng payak na hapunan, kapansin-pansin ang katahimikan. Walang nagsasalita. Hanggang sa hindi na napigilan ni Tomas ang kanyang sarili. "Mang Elias," mahina niyang tawag. Napatingin ang matanda. Kung ibebenta po natin si Berto," nag-aalangan niyang sabi, "baka po mas gumaan ang buhay natin." Parang may tumusok sa puso ni Mang Elias. Hindi niya inaasahan nang marinig iyon mula kay Tomas. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang hawak. "At kaya mo bang mawala siya?" tanong niya, puno ng sakit. Hindi agad nakasagot si Tomas. Yumuko ito.
At kaya niyo po ba na maghirap pa tayo? Sagot niya halos pabulong. Muling nanahimik ang gabi. Sa sandaling iyon, walang tama at walang mali. Mayroon lamang dalawang bagay na kailangang pagpilian. Ang pangangailangan at ang puso. At sa gitna ng katahimikan, si Berto ay nakahiga sa tabi nila, walang kamalay-malay sa mabigat na desisyong unti-unting bumabalot sa kanilang buhay. Ang gabi, matapos ang pag-uusap nila Tomas, ay naging isa sa pinakamahaba sa buhay ni Mang Elias. Hindi siya nakatulog. Sa bawat pagdilat ng kanyang mga mata, iisa lamang ang bumabalik sa kanyang isipan, ang posibilidad na mawala si Berto. Tahimik ang paligid, ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay tila nakamasid lamang sa kanyang paghihirap. Sa tabi ng kubo, naroon si Berto, payapang nakahiga, walang kaalam-alam sa unos na dumadaan sa puso ng kanyang amo. Dahan-dahang lumabas si Mang Elias. Lumapit siya kay Berto at naupo sa tabi nito. Matagal siyang hindi nagsalita. Tanging ang marahang paghinga ng kalabaw ang maririnig sa gitna ng katahimikan. Alam mo, Berto, mahina niyang sambit, dumating na tayo sa punto na kailangan ko nang mamili. Napapikit siya, pinipigilan ang bigat ng kanyang damdamin. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyong gagawin ko, pero gusto ko lang na maging maayos ang lahat. Sa sandaling iyon, marahang gumalaw si Berto. Iminulat nito ang mga mata at tumingin kay Mang Elias. Walang salita, ngunit sapat ang titig upang iparamdam na naroon siya, handa anuman ang mangyari. Kinabukasan, mabigat ang bawat galaw ni Mang Elias. Hindi siya gaanong nagsalita habang naghahanda. Si Tomas naman ay tahimik din, tila nagdadalawang isip sa mga salitang kanyang binitawan kagabi. Sa wakas, humarap si Mang Elias sa bata. Tomas, mahinahon niyang sabi, may kailangan akong gawin ngayon. Napatingin si Tomas. Ano po yon? Saglit na tumahimik si Mang Elias bago sumagot. Kakausapin ko si Arturo. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Talaga po? Hindi agad sumagot si Mang Elias, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Tomas ng bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na ang kanyang sinabi ay magdadala sa puntong ito. Habang naghahanda si Mang Elias na umalis, lumapit siya kay Berto. Mahigpit niyang hinawakan ang leeg nito. Patawad, bulong niya. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, biglang nagsalita si Tomas. Mang Elias, sandali po. Huminto ang matanda at lumingon. May luha sa mga mata ng bata. Kung hindi niyo po talaga kaya, huwag na lang po, sabi niya, nanginginig ang tinig. Ayokong mawala si Berto. Natahimik si Mang Elias. Ang batang kahapon lamang ay tila handang isuko si Berto para sa kanilang kinabukasan. Ngayon ay siya namang nagdadalawang isip. At bakit? Tanong niya. Dahil napahinto si Tomas, pinipigilan ang pag-iyak. Dahil pakiramdam ko, mawawala rin po ang lahat kapag nawala siya. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Mang Elias. Unti-unti niyang naunawaan, hindi lamang siya ang nahihirapan, pati si Tomas. At sa gitna ng lahat ng ito, si Berto ang naging puso ng kanilang samahan. Hindi lamang bilang katulong sa bukirin, kundi bilang isang bahagi ng kanilang pamilya. Dahan-dahang bumuntong hininga si Mang Elias. Pagkatapos, marahan niyang inilapag ang kanyang dala. At kung hindi natin siya ibenta, handa ka bang harapin ang hirap? Tanong niya. Tumango si Tomas kahit may luha sa kanyang mga mata. Opo,
Nagkatinginan silang dalawa. At sa sandaling iyon, tila nagkaunawan sila ng walang kailangang ipaliwanag. Lumapit si Mang Elias kay Berto at muling hinaplos ito. "Hindi kita iiwan," buong puso niyang sabi. Ang desisyong iyon ay hindi madali. Walang kasiguraduhan. Walang pangakong magiging maayos ang bukas. Ngunit iyon ang pinili ng kanyang puso. At minsan, ang puso ang tanging dapat pakinggan. Ngunit habang sila'y nananatiling buo, may isang bagay na hindi nila alam. Hindi lahat ng tao ay tatanggap ng kanilang desisyon. At may mga taong gagawa ng paraan upang makuha ang gusto nila, kahit labag sa kalooban ng iba. Sa di kalayuan, may mga matang tahimik na nagmamasid sa kanilang munting bukirin. At ang katahimikang iyon ay may dalang panganib na hindi pa nila nararamdaman. Ang mga araw matapos ang kanilang desisyon ay tila payapa sa panlabas na anyo, ngunit sa kalooban ni Mang Elias nananatili ang kaba, isang pakiramdam na may hindi magandang mangyayari. Pinili nilang hindi ibenta si Berto. Pinili nilang manatiling buo. Ngunit ang mundo ay hindi palaging umaayon sa kagustuhan ng puso. Isang gabi, habang ang paligid ay nababalot ng katahimikan at ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap, mahimbing na natutulog sina Mang Elias at Tomas sa loob ng kubo. Pagod sila mula sa maghapong trabaho. Sa labas, si Berto ay nakahiga sa kanyang karaniwang pwesto. Malapit sa kubo, tila nagbabantay kahit siya'y nagpapahinga. Ngunit sa gabing iyon, may mga yabag na hindi nila narinig. May mga matang hindi kumikislap sa dilim. At may mga kamay na may dalang masamang balak. Lumipas ang ilang oras, at ang katahimikan ay nanatili. Ngunit sa pagsikat ng araw, isang sigaw ang pumunit sa umaga. "Berto!" Agad na lumabas si Mang Elias, kasunod si Tomas. Ang kanilang nakita ay sapat upang pawiin ang lahat ng pag-asa sa kanilang dibdib. Wala na si Berto. Ang lubid na nakatali sa kanya ay putol. Ang lupa ay may bakas ng paghila, malalim, magulo at malinaw na may nangyaring hindi tama. Nanigas si Mang Elias. Parang huminto ang mundo. Hindi maaari," bulong niya, nanginginig ang kanyang tinig. Agad siyang lumapit sa lupa, hinawakan ang mga bakas, tila umaasang mali lamang ang kanyang nakikita. Ngunit walang duda. Kinuha si Berto. Hindi niya iniwan. Kinuha siya. "Mang Elias!" Mahina ang boses ni Tomas, puno ng takot. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Dahan-dahan siyang napaupo sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang dibdib ay mabigat na parang pinipiga. "Pinangako ko," bulong niya, halos hindi marinig. "Pinangako ko na hindi kita iiwan." Sa sandaling iyon, hindi lamang isang alagang hayop ang nawala. Nawala ang isang kaibigan, isang kasama, isang bahagi ng kanyang buhay. At ang sakit na iyon ay hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. Biglang tumayo si Mang Elias. Sa kabila ng kanyang edad at kahinaan, may apoy sa kanyang mga mata. "Hahanapin ko siya," matigas niyang sabi. "Mang Elias, delikado po," pigil ni Tomas. Ngunit hindi na siya pinakinggan. "Kahit saan pa siya dalhin, hahanapin ko siya." At sa unang pagkakataon, nakita ni Tomas ang isang bagong anyo ni Mang Elias. Hindi lamang isang magsasaka, kundi isang taong handang lumaban. Agad niyang sinundan ang mga bakas sa lupa. Sa bawat hakbang, mas lalong lumilinaw ang nangyari. May kariton,
may mga paa ng tao, at may direksyon. Hindi ito basta pagkuha. Ito ay planado. At habang sinusundan niya ang mga bakas, unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang isang pangalan, Arturo. Sa kabila ng kanyang pagod, hindi siya tumigil. Sumunod si Tomas kahit hirap na. Mang Elias, sandali po, sigaw niya. Ngunit hindi lumingon ang matanda. Para sa kanya, iisa lamang ang mahalaga, maibalik si Berto. Sa gitna ng init ng araw, sa gitna ng pagod at sakit, patuloy siyang naglakad. Hanggang sa marating nila ang isang lugar na hindi pamilyar. Isang malawak na lupain na may ilang kalabaw na nakatali. At doon, sa di kalayuan, isang pamilyar na anyo ang kanyang nasilayan. Berto, mahina niyang tawag. Ang kalabaw ay nakatali, may bakas ng pagod, ngunit buhay. At sa sandaling iyon, tila bumalik ang tibok ng puso ni Mang Elias. Ngunit bago pa siya makalapit, may isang boses ang pumigil sa kanya. Hindi na siya sayo. Dahan-dahang lumingon si Mang Elias. At doon nakatayo si Arturo. May ngiti sa labi. Ngunit walang awa sa mga mata. Sinabi ko sa'yo, malamig nitong sabi, hindi lahat ng tumatanggi ay nakakaligtas. Nanginig ang kamao ni Mang Elias. Hindi mo siya pag-aari, mariin niyang sagot. Ngunit ngumiti lamang si Arturo. Ngayon, akin na siya. Sa sandaling iyon, nagsimula ang isang laban. Hindi lamang para kay Berto, kundi para sa kung ano ang tama. At sa pagkakataong iyon, walang kasiguraduhan kung sino ang mananaig. Nakatayo si Mang Elias sa gitna ng malawak na lupain, kaharap ang lalaking nagdala sa kanya sa sukdulan ng kanyang pasensya at pagtitiis. Si Arturo. Sa likuran nito ay ilang kalalakihang tila handang sumunod sa bawat utos nito. Sa paligid ay naroon ang ilang kalabaw, ngunit para kay Mang Elias, iisa lamang ang mahalaga, si Berto. Pakawalan mo siya, mariin, ngunit pigil ang galit na sabi ni Mang Elias. Ngunit nanatiling kalmado si Arturo, tila walang bahid ng konsensya. May kapalit ang lahat, sagot nito. Ayaw mong ibenta, kaya kinuha ko na lang. Hindi iyon pagkuha, iyon ay pagnanakaw, maring tugon ni Mang Elias. Sa likuran niya, si Tomas ay tahimik na nanginginig. Hindi niya inaasahan na hahantong sila sa ganitong sitwasyon harap sa panganib, laban sa mga taong mas malakas at mas makapangyarihan. Ngunit sa kabila ng takot, hindi siya umatras. Mang Elias, mahina niyang sabi, nandito lang po ako. Isang simpleng pangungusap, ngunit sapat upang bigyan ng lakas ang matanda. Napatingin si Mang Elias kay Berto. Ang kalabaw ay nakatali, ngunit ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, tila naghihintay, tila umaasa. At sa sandaling iyon may isang bagay na malinaw sa kanyang puso. Hindi siya aatras. Magkano ang gusto mo? Tanong ni Mang Elias, pilit pinipigil ang galit. Bahagyang ngumiti si Arturo. Ngayon, gusto mo nang bilhin? Panunuyan ito. Mas mahal na siya ngayon. Tahimik na tumingin si Mang Elias. Sabihin mo? Sandaling nag-isip si Arturo saka nagbanggit ng halagang alam niyang hindi kayang bayaran ng matanda. Nanlumo si Tomas. Alam niyang imposible iyon. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Mang Elias. Wala akong ganoong halaga, direkta niyang sagot. Kung ganoon, malamig na sabi ni Arturo, wala ka ring makukuha. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid.
Ngunit sa loob ni Mang Elias, may isang bagay ang unti-unting tumitibay. Hindi pera ang laban na ito, kundi katotohanan. Hindi ko kailangan ng pera para patunayan na akin siya, wika ni Mang Elias. Alam ng lahat kung sino ang nag-alaga sa kanya. Alam ng lahat kung saan siya galing. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Arturo. At sa sandaling iyon, may mga taong nagsimulang lumapit. Mga magsasaka mula sa karatig lugar. Mga taong nakakita sa pagsusumikap ni Mang Elias. Mga taong nakakaalam ng katotohanan. Si Mang Elias ang may-ari niyan, sabi ng isang matandang lalaki. Matagal na naming nakikita ang kalabaw na yan sa kanya, dagdag pa ng isa. Unti-unting dumami ang mga taong nakapaligid. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Arturo ang bigat ng mga mata na nakatingin sa kanya. Ang kanyang kumpiyansa ay bahagyang nabawasan. Wala kayong patunay, pilit niyang sabi. Ngunit ang mga tao ay hindi umatras. Dahil minsan, ang katotohanan ay hindi na kailangang isulat. Ito ay nakikita. Ito ay nararamdaman. Humakbang si Mang Elias palapit kay Berto. Halika na, mahinahon niyang sabi. Sa sandaling iyon, tila may nangyaring hindi inaasahan. Sa kabila ng pagkakatali, gumalaw si Berto, pilit na lumapit sa kanyang amo na para bang kinikilala kung saan siya tunay na nabibilang. At sa simpleng galaw na iyon, parang nawalan ng lakas si Arturo na ipaglaban pa ang kanyang kasinungalingan. Napatingin siya sa paligid, sa mga taong nakatingin, sa katotohanang hindi niya kayang baguhin. Sa huli, mariin niyang ibinaba ang kanyang tingin. Dalhin mo na, malamig niyang sabi. Walang galit, walang sigaw. Ngunit halatang natalo. Agad na lumapit si Mang Elias at inalis ang tali ni Berto. Mahigpit niyang niyakap ang leeg nito, tila ayaw na itong pakawalan kailanman. Hindi na kita pababayaan, bulong niya puno ng emosyon. Sa tabi niya, si Tomas ay napaluha, hindi sa takot kundi sa saya. Sa wakas buo silang muli. Habang sila'y pauwi, ang araw ay unti-unting lumulubog. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang dilim ay hindi na nakakatakot. Dahil dala nila ang liwanag na nagmumula sa kanilang samahan. Pagdating sa kanilang munting bukirin, muling nagsimula ang kanilang buhay. Mas matatag, mas buo at mas puno ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, may isang bagay na napatunayan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa katapatan, sa pagmamahal, at sa mga ugnayang hindi kailanman kayang sirain ng kahit anong unos. At sa gitna ng payapang gabi, sa ilalim ng tahimik na kalangitan, si Mang Elias, si Tomas at si Berto ay muling nagsama. Hindi lamang bilang magsasaka at alaga, kundi bilang isang pamilya.